Okay guys, so this video is actually a follow-up because the first time na nag-apply ako sa loan app na to, ligwak. Yung second, kasi sabi niya maghintay daw ako ng 40 days, naku, approve. Yung pangalan ng loan app ay si Mega Peso. Nasabi, nagpapahiram daw ng 50,000 pesos. Na-realize ko, nung na-approve ako twice, buo po siyang natatanggap. Loan app na to registered po sa SEC or Securities and Exchange Commission. Submitting entity din siya sa CIC. Kaya dapat natin kinikilala yung loan app na to, guys. So in this video, papakita ko sa inyo kung ano ba yung terms, ano ba yung meron sa loan app na to, at kayo nang humusga kung dapat nyo ba siyang lapitan o hindi. Hello everyone! Welcome back to another vlog. It's Ate Red here at dito. Tamang information po, expectations about loan app yung ating dinidiscuss. Wala po akong marketing links para yung review kong ito ay hindi po biased. So yun nga yung topic natin ay si Mega Peso na nada-download both sa iOS tsaka sa Google Play Store, guys. And tinututukan ko kasi yung mga loan apps na sabi ay legit. And by legit, I mean registered po sa SEC tsaka more so yung submitting entity sa CIC. Being registered doesn't mean na okay siya. So ayun nga, na-reject ako sa loan app na to and sabi niya sa akin, mag-try ako again after 14 days. Ito po yung video. Back then, may mga nagsasabi sa comment section, yung advance fee niya, yung service fee niya, ay kinakaltas daw. Hindi siya buong matatanggap. Nung na-approve ako, yung first kong loan is 1,000. Yung sinasabi ko na nga ba sa inyo na huwag kayo mag-expect na 50,000 yung sinasabi, 50,000 ka agad. So, yun talaga basta ola. Mag-start ka talaga dun sa mababang maaari niyang i-offer, which is based on your credit history. Nagbayad ako after 14 days. Kasi 14 days lang, pero at least hindi siya 7 days ha. Pagkatapos mo magbayad, huwag ka agad kayong mag-loan. Kasi madidismaya kayo kasi sasabihin wala naman palang increase. Exit nyo muna yung app. Tapos, saka kayo bumalik at makikita nyo ma-increase naman pala siya. At naging 2,000 pesos mga guys. And then again, wala siyang kaltas. Buo po siyang natatanggap. So now yung question is, okay ba yung loan app na to? Kasi meron po ako nakikita mga red flags na kailangan nyo ring malaman. Pero hindi ko sinasabi na love ko yung loan app na to or sinisiraan ko ha. Yung mga na-observe ko lang, yun lang po yung isi-share ko sa inyo. Mga valid IDs na tinatanggap sa loan app na to, babasahin ko na lang is National ID, Postal, SSS, UMID, Passport, Driver License, Voter ID, TIN, Pag-ibig, tsaka PhilHealth. PRC, National ID. Pwedeng digital. Pwede rin yung actual national ID. Marami-rami yung IDs na tinatanggap ng loan app na to. And yung maganda is that pag sinabi mo na sa loan app na to na unemployed ka, wala na siyang masyadong maraming tanong. So for your reference ha, yung binigay ko sa kanya is my SSS. Tapos mag-picture ka ng ID na yon, ilalagay mo yung details, magsiselfie ka. First time ko nag-apply dito guys, pinakita niya na kunyari installment siya. Yung first na yung offer sa akin is 1,000 pesos. Yung na-reject ako, akala ko talaga magiging installment siya. Meron siyang tatlong terms, bale. Tapos lumalabas na yung first mong babayaran is 978. Sabi ko, ano to? Sa first mong payment, bayad na kaagad yung loan. And yung second loan is 238. Tapos yung third is 238. So, lumalabas po siya na pinanindigan niya guys na 90 days nga siya, no? So, sabi ko, dahil ang laking babayaran sa first term mo, baka advance tong magkakaltas. And yung first time ko mag-a-apply sa loan app na to, huwag kayong mag-expect na kahit sabihin niyang 2 minutes lang, matatanggap mo yung pera or malalaman mo yung result. Hindi po. Matagal po yung evaluation niya kapag first time mo mag-apply sa kanya. And I tried again after 14 days at doon ako guys nagulat kasi hintay na naman ako ng matagal. Na-alert lang ako kasi yung nangyari sa akin, hindi po siya installment on my first loan. Single payment lang siya and then 14 days to pay. Yun nga lang, buo naman siyang natanggap pero yung interest niya ay nakabase po sa 90 days. Ang laki interest kasi yung interest is 180 tapos may service fee pa siyang 200 something. So, yung binayaran ko after 14 days or sa due date, 14 days lang siya ha. Yung binayaran ko sa due date is 1,485. Nung na-approve ko, doon na lumabas yung parang totoo niyang kulay. Lumabas na 14 days lang siya. I don't know, maybe it's gonna get better as time goes by. Probably on my future loans. Pero first and second loan, yung 1,000 tsaka 2,000, well, 14 days lang po sila guys. Correct me if I'm wrong, pero binase niya kasi yung interest niya doon sa 90 days niyang sinasabi. Yung binayaran ko pala is 1,426 ha. Mali yung sabi ko kanina. 1,426. So parang na rin siya si yung interest is 180 kasi binase niya talaga sa 90 days. Tapos yung yung service fee niyang 270, 'di ba mahal na rin yun kasi 15 days lang siya. Meron pa siyang pa-discount but I don't think that discount really may malaki talagang bearing sa mahal ng kanyang interest ano. So, na-avail ko pa rin yung discount kasi nagbayad po ako. Pagkatapos ko siyang binayaran guys, yung naging increase niya sa akin is 2,000 pesos. So doon naman sa pagbayad, marami po siyang payment methods, e-wallet, PayMaya, ShopeePay. So say for example, pinili mo yung GCash, i-display niya yung
code. Magbabayad ka through SkyPay. At yung syempre dun sa GCash, it's SkyPay loans. Tapos kung bayaran yung 1,426, pagbalik ko ng app, 1,000 lang yung naging offer niya. Pero sabi ko, akala ko magkakaroon ng increase. So, in-exit ko muna yung app. Tapos, nung bumalik ako, nung may notif na nag-increase na yung credit limit, saka ako nakita na yung second loan ko ay pwede na maging 2,000. So, guys, depende yan kay system ha. Hindi ko sinasabi na kung yun yung sa akin, yun din yung magiging sa inyo. But just to set the right expectations. Akala ko it's gonna get better. Akala ko magiging installment siya. Akala ko magiging mahaba yung terms niya. Pero dun sa 2,000, ganun pa rin, guys. Yung naging offer niya sa akin, yung magiging due date ko is August 31. So then again, 14 days na naman siya. Hindi po siya 90 days. Pero bakit yung interest niya, dun niya po binabase sa 90 days. Pa-discount ulit siya, guys. Pero yung total due is 2,853. So sabi niya, pag binayaran ko to magiging 4,000. Pero guys, sa laki ng interest niya, naku, dapat pag-iisipan niyo kung i-go niyo to o hindi ha. Kasi pag hindi pa rin siya magbago, the more na lalaki yung loan mo, the more na lalaki yung babayaran mo. Hindi ko aasahan na magiging installment to. Siguro, it's like, it's a trap eh. The more na maglo-loan ka, ang lumalaki yung babayaran mo sa loan app na to. Lugi tayo dito. Kaya dapat pag-isipan natin kung ipupush ba natin yung ganito o hindi. Kasi imagine, 14 days lang. So, ito lang yung masasabi ko ha. Bago may magsabi naman dyan, na love ko yung loan app na to. Fair po yung ating review dito. Wala po tayong pinopromote. Yung talagang expose sale lang po talaga ng loan app. Yung loan app na to, sayang kasi registered pa naman siya at nagre-report po siya sa CIC. So, makaka-apekto talaga to sa credit information mo kung sakaling hindi ka magbayad. Pero napaka-unfair naman kasi diba meron tayong Truth in Lending Act. Yung mga lending kasi they are required to disclose all details about your loan bago ka mapapindot. Lack of a better term, parang napaka-unfair naman na ipapakita niya sa'yo 90 days, diba? 90 days, tapos may pa-installment pa siya, tapos pag na-approve ka na pala, yung pala, 14 days lang. So parang hindi naman yata tama yan. So dapat SEC or SEC should look into this kasi hindi siya fully transparent pag ganon. Pinersent niya sa'yo yung 90 days, dapat 90 days, diba? Kahit na mas malaki yung babayaran mo on your first term, pero pag sinabi niyang 90 days, dapat 90 days. Tapos hindi po tama na yung binasihan niya ng interest is 90 days, pagkatapos 14 days babayaran lang pala. Malaki yung interest niya, be. Para sa akin, hindi po siya very, very truthful. Opinion ko lang yan mga guys ha. Nasa inyo naman yan kung pagpapatuloy niyo yung pag-utang dito. Yung importante, alam niyo kung anong meron. Kasi hindi ko naman kayo mapipigilan kung talagang uutang kayo sa isang lending o hindi. Sa akin lang is ma-share ko yung mga na-observe ko in case hindi pa kayo aware. Buo ko po silang natanggap sa aking GCash kasi hindi po ako nagbibigay ng bank details sa mga ganitong loan app. Pero, yun nga lang, laking interest. Imagine sa isang buwan, yung interest na, or service fee man, na napunta na donate ko sa loan app na to. 400 plus, tapos yung isa, magiging 800. Grabe, ang laking kinita niya sa loan ko lang this month lang ha. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, sa pag-isipan nyo, kung talaga bang i-go nyo to o hindi. Sana naman, i-check nyo muna yung mga loan apps na nasa legit loan apps playlist by Ate Red. Kasi andun po yung mga loan apps na mas okay po yung terms kaysa dito. So, wag muna dito kayo mega peso kung okay ka lang naman dun sa kabilang, sa ibang mga loan apps, guys. So, that's it for today's video. Kung meron pa kayong gustong pasilip sa akin, just let me know in the comment section and I will see you on my next vlog. Bye-bye!